Kaya dito, pinupurify tayo. Inaalis niya yung kasalanan natin, inaalis niya yung ginagamot niya yung mga nakaraan nating sugat. Sino po ditong may mapangit na karanasan sa nakaraan? Nasugatan ka sa nakaraan, emotionally. Meron ka ba niyan? Diba? Past wounds, diba? Meron ka ba niyan? Yung mga nakaraang masasakit, nakabiguan? Meron po tayo niyan. Kadalasan po sa atin, meron niyan. When God set you free, do not go back to the shackles of past slavery. Ano yung shackle? You know, nakalagay sa paa ng elepante. Diba? Yung tanikala sa Tagalog. Bakit nilagay ko yung illustration ng elepante dyan? Bukod sa shackle, may nakalagay pang ring, may mga bell. Nakita nyo yan? Kasi simula bata ang elepante, sa pagkakaalam ko yan ang pinakamatagal ipanganak eh. Hindi ako nagkakamali, 22 months yan bago ipanganak. Diba? Try to imagine yung babae, nanay, 9 months lang kayo nagdadalang tao, diba? Kaya pag hindi ka pa nanganganak, baka elepante na yan. So, ito, pansinin ninyo, may shackle na, may kadena na, may ring pa, tapos may mga bell. Simula pagkamaliit ng elepante, magkasama po yung shackle, magkasama po yung bell, yung ring. Bakit? Kasi sa tuwing lumalakad yung elephant, naririnig niya yung bell, diba? Ting, 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 klang, klang, ganyan. At alam niya na limitado lang siya sa paglakad. Ngayon, pag malaki na yung elepante, inalis yung shackle, hindi nila aalisin yung bell. Bakit? Sa tuwing lumalakad ang elepante at tumutunog, clang, clang, naiintindihan ng elepante na limitado pa rin siya at meron pa rin siyang shackle. Diba? Akala ng elepante, sa tuwing lumalakad siya, nakabilanggo pa rin siya. Ganun ang technique ng mga Thailander, kaya napapasunod nila. Pero masusunod sa'yo yan, pagkalaki-laki niyan. Pero paano nila napapasunodan ng buhala na yan? Sa pamamagitan ng tanikala na yan. Anong application sa atin pong buhay bilang mananampalataya? Sabi natin dyan, when God set you free, do not go back to the shackles of past slavery. Dati ka nang alipin eh. Ngayon, paano ka nabubuhay? Parang alipin pa rin. Dahil akala mo, sa tuwing tumutunog yung mga pag-aalipin sa'yo ng nakaraan, yung past natin, nagsuserve siya na parang ring sa paa natin, sa buhay natin. Na sa tuwing pinabalikan mo yung nakaraan, tumutunog siya, kaya nga sabi, ring the bell. Diba? Sabi nga, parang bumabalik sa memory mo, iniisip mo na, naroon ka pa rin. Bilanggo ka pa rin, nasa trap na situation ka pa rin. Ano ang dapat gawin? Maalala mo man ang nakaraan, lagi natin tatandaan, Philippians chapter 3 verse 13. Ano sabi doon? Basahin nga natin, Ate Eunice. Ano sabi diyan? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ano daw? Forgetting those things which are behind and reaching forth unto things which are before. Yung word po dyan na ano sabi dyan? I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Anong ginagawa ni Paul? Forgetting. Ano yung Greek word ng forgetting? Sino nakakaalala? Ephilantanomai. Ano ibig sabihin ng Greek word na ephilantanomai dito sa Greek word ng forgetting sa Philippians chapter 3? Yung forgetting na ephilantanomai, ito marami beses ko nang sinasabi ito, pero gusto ko laging inuulit para alam natin na kapag binabalik ka ng tanikala ng kasalanan sa nakaraan, sinasabi sa'yo nung nakaraan, dati ka nagyoyosi, di ba? Magyosi ka ulit, wala namang nakakakita eh. Di ba dati ka naglalasing? Maglasing ka ulit, wala namang nakakakita eh. Di ba dati ka nagchichismis? Mag-spread ka ulit ng rumors, ng balita, ng mga tungkol dyan sa kumari mong hindi pantay ang kilay, di ba? Tungkol dyan sa kaibigan mong baduy kong manamit, di ba? Tungkol dyan sa kumpari mong itim ang gilagid. Lahat, sinasabi, magbalita ka ng chismis. Tandaan mo, hindi ka na nabubuhay sa nakaraan. Misa naman ang naaalala natin sa nakaraan kung paano ka sinaktan ng kapatid. Meron ba sa inyo sinaktan na rito ng kapatid niya sa Panginoon? Lahat naman tayo nakaranas niyan eh. Kung matagal ka ng Kristiyano, naranasan mo na magkaroon ng katampuhang Kristiyanong kapatid. Diba? Sa Panginoon. Kung bago ka palang Kristiyano, lalo yung mga baguhan nating kapatid dito, isang araw, wag naman sana, pero dahil Kristiyano ka na ngayon, isang araw, meron kang kapatid kay Kristong makakagawa ng kasakitan sa kalooban mo. Pero kung dumating man ang time na yon, unawain natin na nangyayari yan, hindi dahil, baka may iba kasi nagsasabi, akala ko ba perfecto ang mga Kristiyano? Hindi. Nabubuhay pa rin tayo sa laman. Diba? Kaya nga 1 Corinthians 15, kinakailangan mamatay tayo eh. Sabi mo sa katabi mo, kinakailangan kang mamatay. Para maging perfecto ka. Ganun po talaga yun eh. Ngayon, pag nangyari po yun, na ikaw nasaktan,
tandaan po natin, Philippians chapter 3, verse 13. Yung word na forgetting doon, may kahulugan siyang ephelantanomai sa Greek word. Ano ibig sabihin yan? You can still remember what had happened in the past, but you are no longer affected with that. Kasi akala nung iba, pag sinabi, kalimutan mo na yun. Diba? Akala nila, imposible eh. Sinampal ako niyan eh. Yan yung sumampal sa akin sa harapan ng maraming ng 1,055 tao. Pa! Sinampal ka sa harapan ng isang bilang na bilang mo eh, no? 1,055 tao. Sinampal ako niyan. Paano makakalimutan? Yung pala, ang tamang application doon ng Greek word, naaalala mo pa rin siya, pero dahil ang Panginoon na ang naghahari sa buhay mo, maalala mo man yun, hindi ka na affected nun. Diba? Kasi natutunan mo na siyang patawarin. Natutunan mo nang kalimutan yung epekto nun. Hindi mo nakakalimutan talaga kung paano kanya sinaktan, physical o emotional, pero hindi mo na maaalala pa o binabalikan pa yung epekto niyan. Besides, kapag po inaalala mo ng inalala yan, ikaw din ang affected eh. Diba? Merong mga Kristiyano ayaw nang lumakad sa kalsada. O diba? Sabihin, ayokong dumaan dyan. Bakit? Yan yung church nila eh. Ayokong makita yung mukha niyan eh. Diba? Nasisira ang araw ko. Pupunta pa naman ako sa church. Pag nakita ko yung mukha niyan, nadidemonyo ako. May mga ganun eh. Diba? Na mga paniniwala, hindi dapat. Kahit magkita kayo niyan, dahil ephelantanomai, kinalimutan mo na yung nakaraan, na epekto nun, kaya mo na siyang mahalin, kaya mo na siyang yakapin. Totoo yun ha, tunay. Hindi pakitang tao lang, hindi plastic, kundi tunay na pag-ibig dahil alam mo na yung preparation ng Panginoon sa atin pong buhay, gradual man ito, hindi ko pinipilit ha. Pastor, ang sakit ng ginawa niyan sa akin, hindi ko naman agad. Totoo yan. May proseso, kaya nga gradual growth eh. Tandaan po natin. Pero dahil anak ka ng Diyos, ito yung good news. Kahit hindi mo pilitin o kahit iwasan mo, isang araw magpapatawad ka at magmamahal ka dahil anak ka ng Diyos. Ganun po yan eh. Naalala ko yung magkaibigan, naglalakad sila, namamasyal sila. Ngayon, aksidente yung isa na kaibigan ay nadapa, nagkagulong-gulong sa maraming tao, napahiya, syempre. Nung mapahiya siya, ang tunay na kaibigan, hindi ka tutulungan nun eh. Pagtatawanan ka pa. Diba? Pag nagpagulong-gulong ka sa kalsada, anong gagawin ng totoong kaibigan? Pagtatawanan ka muna nun. Diba? Nung magpagulong-gulong siya, pinagtawanan niya ng pinagtawanan. Di bumawi siya habang naglalakad silang gano'n. Ang ginawa niya, bigla niyang walang nakatingin, sinampal niya. Pak! Lakas, yung nagtawa sa kanya ng kaibigan, sinampal niya. Pak! Ayun gano'n. Ang ginawa nung sinampal, nagsulat sa buhangin. Ayun ganyan. Ngayong araw, sinampal ako ng kaibigan ko sa muka dahil pinagtawanan ko siya. Wala namang kabagay-bagay, no? Tapos sinampal mo ng physical, sinaktan mo. Sumulat siya sa lupa, nakatingin lang yung nanampal. Sabi, bagay sa'yo yan. Sumulat, ngayong araw na ito, August ganito, sinampal ako ng kaibigan ko sa muka. Masakit, namumulan, lakas eh. Tapos habang naglalakad uli silang dalawa, biglang, itong sinampal, nalaglag ngayon sa ilog. Hindi siya marunong lumangoy. Yung sumampal sa kanya, kahit na pinagtawanan siya, tag-away sila, sinampal na niya. Tumalon siya ngayon. Sinagip niya ngayon yung sinampal niya kaibigan. Thank you kaibigan ha, kahit na pinagtawanan kita. Sabi naman ng isa, ay pasensya ka na rin dahil sinampal kita. Nagdala ako eh. Pinagtawanan mo kasi ako eh. Ang ginawa nung kaibigan na sinagip, siya rin yung sinampal eh. Kumuha ng pako at saka ng martilyo, umukit doon sa puno. Pak, 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 pak. Ngayong araw, pak, pak, pak. Sinagip ako ng kaibigan ko sa pagkakalunod. Tak, 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 tak. May petsa. Inukit niya talaga. Ngayon, nagtaka yung lalaking kaibigan, nagkamot. Teka lang, kaibigan. Kanina, nung sinampal kita, nagsulat ka sa buhangin. Ngayon namang iniligtas kita sa pagkalunod, inukit mo sa puno. Bakit? Sabi niya, simple lang ang gusto kong iparating na mensahe. Nung sinaktan mo ko, pero dahil kaibigan kita, sa buhangin ko lang siya sinulat. Para pag hinampas ng alon yung buhangin, mabubura na yun. Pero nung ginawan mo ako ng mabuti, inukit ko sa puno, kahit ilang henerasyon ang dumating, hindi makakalimutan kung paano mo ko pinakitaan ng kagandahang loob. Diba?
Sana ganyan din sa mga Kristiyano eh. Ang iuukit natin sa ating sentro ng puso't alaala ang mabubuting ginawa ng kapatid mo kay Kristo. Agabi, habang nagko-contemplate ako, nagmumuni-muni ako, sabi ko, totoo, na may mga Kristiyano ring nasaktan ako. May mga Kristiyano ring nakasakit sa akin. Pero sana dumating din yung time na pag nagkita-kita man, hindi na magiging issue kung anong ginawa mo, anong ginawa ko, paano kita sinaktan, paano mo ako nasaktan, kundi ang aalalahanin natin, paano ako naging biyaya sa'yo nung panahong tayo'y magkakasama pa. Ganun dapat yun eh, di ba? Kaya tandaan natin, sabi dito, brethren, sabi ni Paul, I count not myself to have apprehended. Hindi ko sinasabing tinuturing na naunawaan ko na ang lahat. Diba? But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before.